Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Tasha. 47 anyos at nakatira sa probinsya. Napasulat ako sa inyo para ibahagi ang mga mahahalagang pangyayari sa aking buhay. At umaasa ako na sana ay kapulutan niyo ito ng inspirasyon. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Nabibilang ang pamilya namin sa mga pamilyang matatawag nating salat sa maraming bagay. Bata pa lamang ako ay ramdam ko na noon ang hirap ng buhay. Walang trabaho ang nanay ko. Umaasa lang ang pamilya namin sa araw-araw na kita ng tatay namin mula sa pamamasada ng jeep. 2 beses sa isang araw lang kami kung kumain noon. Natatandaan ko pa na pumapasok kami sa eskwelahan nang walang laman ng tiyan. Tuwing kakain, kailangan sabay-sabay kaming lahat para walang mauubusan. Swerte na kami noon tuwing may ulam kaming sinabawang sardinas na sinahugan ng repolyo dahil kalimitan kung hindi itlog ay mantika na sinamahan ng toyo ang lagi naming ulam. Sa mga importanteng araw lang kami nakakatikim ng lechon manok o di kaya ay pansit. Pero Tony, sa kabila ng mahirap na buhay namin noong dekada 90, kahit papaano naging masaya naman ang kabataan ko. Ito ay dahil sa kaibigan kong si Goyo na naging takbuhan ko na tuwing may mga araw na bumibigay ako sa kalungkutan. Ang sarap talagang manood ng paglubog ng araw dito sa itaas ng puno. Tahimik, mahangin, walang problema. Hindi katulad sa bahay. Tasha! Kanina pa kita hinahanap. Oh, Goyo! Di ka rito, samahan mo ako dito sa taas. Sige, sandali lang. Akit ako. Ba't mo ba dito naisip tumambay? Ang hirap umakyat. Aray. Maganda kasi rito eh. Malayo sa mga tao. Bakit mo pala ako hinahanap? Wala naman. Gusto lang kitang makasama. Pinuntahan nga kita kanina sa bahay niyo eh. Sabi ng nanay mo, di ka para umuwi galing eskwela eh. Kaya naisip ko baka nandito ka na naman sa paborito mong tambayan. Umuwi ako kanina. Kaso, nadatnan ko na naman sina nanay at tatay na nag-aaway. Kaya umalis na lang ako. Ano na naman bang pinag-aawayan nila? Eh ano pa nga ba? Eh di pera na naman. Lagi namang yun ang problema sa bahay. Iisip ko nga, sa estado namin ngayon, makakapag-aral pa kaya ako sa kolehiyo? Ba't naman hindi? High school na nga lang na walang binabayarang matrikula, hirap ng mga magulang ko, kolehiyo pa. Hindi, kuha ka ng scholarship. Paano naman ako makakakuha ng scholarship kung halos puro palakol yung grado ko? Baka nga pagkatapos ng high school, magtrabaho na lang ako. Pwede rin naman mag-ipon ka muna para makapag-aral ka ng sarili mo. Madami namang paraan kung gugustuhin mo eh. Eh ikaw ba? Ilang buwan na lang magtatapos na tayo. Anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo? Di ko nga alam eh. Iniisip ko gusto kong magpiloto eh. Kaso sabi ni tatay mahal daw yun eh. Tsaka walang ganong kurso dito sa probinsya. Eh, sabi naman ni nanay, kumuha na lang daw ako ng nursing para makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Oh, eh di mag-nursing ka na lang. Yung nga, tako nga ako sa injection eh.
Gagawin mo pa ako nurse. Parang gusto ko yung ang tawag dun sa bagong kurso na gumagamit ng computer. Ano nga ba yun? Computer science. Computer science nga. Gusto ko yun. Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi pa ako nakahawak ng ganun eh. Paano ka mag-aaral ng computer kung hindi ka naman marunong? Ulo, kaya nga aaralin eh. Ikaw, kapag nagkaroon ka ng pagkakataon mag-aral sa kolehiyo, anong kukunin mong kurso? Ako? Ako gusto kong maging abogado. Abogado? Ang baba nga ng mga grado mo eh, mag-abogado ka? Bakit? Sa'yo nang gusto ko eh. Alam mo, mas bagay sa'yo mag-artista. Kasi maganda ka eh. Ay naku, tigilan mo nga ako, Goyo. Artista ka dyan. Oo, totoo naman ah. Ikaw kaya yung pinakamaganda dito sa buong barangay natin. Pinagsasasabi mo dyan. Kutusan kita dyan eh. Basta ako, isa lang ang gusto kong mangyari paglaki ko. Ano? Gusto ko yumaman, syempre. Lahat naman tayo gustong yumaman eh. Ate Tasha! Uy, Tasha, yung kapatid mo. Ron, bakit? Ate! Si Kuya! Tinakbo sa ospital! Ano? Ha? Bakit? Hindi ko alam eh. Di raw siya makahinga. Sabi ni nanay, sumunod na lang daw tayo doon. Teka, sige, sandali. Bababa na ako. Mrs., wala pa po kaming final diagnosis ha. Pero base po sa mga sintomas na nakikita ko, sa tingin ko po posibleng may impeksyon sa baga ang anak ninyo. Ano ho? Impeksyon sa baga? Yung mga sintomas ho kasi ng anak ninyo may plema ang ubo, hirap sa paghinga, mababa ang timbang at mataas ang lagnat. Tapos yung resulta pa ng chest x-ray niya, may mga alanganing parte. Naku, Diyos ko po. Hindi pa naman po yun kumpirmado, Mrs. Ano ho? Yun lang ang initial diagnosis ko. Kailangan pa niyang sumailalim sa iba pa pong tests. Gano'n na po ba katagal tong ubo ng pasyente? Matagal-tagal na rin po eh. Tasha, naalala mo pa ba kung kailan nagsimula yung ubo ng kuya mo? Halos parang kalahating taon na po siguro. Pawala-wala, tapos bumabalik din po. Pero nung nakaraang buwan, napansin ko na po nagsisimula na siyang pumayat eh. Nag-resign po siya sa trabaho nung bawat galaw niya, hinihingal na siya. Simula po nun, pumirmi na lang po siya sa bahay. Ganun ba? Dapat nung napansin yung lumalala na yung lagay niya, ipina-ospital niyo na agad. Ayaw po kasi niyang magpatingin sa doktor eh. Tsaka wala po kaming pampagamot. Hanggat maaari ayaw niyang gumastos. Hirap din po kasi kami sa buhay, Dok. Dok, ano na pong mangyayari sa kuya ko? Sa ngayon, kailangan natin siyang i-confine para mabantayan natin siya. Lalo't nahihirapan na siyang huminga. Mga ilang araw po kaya siyang mananatili rito sa ospital, Dok? Hindi ko pa po masabi sa ngayon eh. Sa mga susunod na araw pa po kasi natin malalaman kung ano talaga yung sakit niya kapag nagawa na lahat ng tests. Ganun po ba? Sige po, kung yun talaga ang kinakailangan para lang gumaling ang anak ko. Sige po, kung ganon, samahan ko na po kayo sa admission office. Tasha, umuwi ka muna. Sabihan mo ang tatay mo na kailangang makonfine ang kuya mo. Sige po, Nay. Babalik din po ako agad mamaya. Tony, ilang linggo din kaming nagpabalik-balik sa ospital. Lumala ng lumala ang kalagayan ni Kuya. At dahil wala namang kaming sapat na pera para maipagamot siya, hindi na ito naagapan pa. Bumigay din ang kuya ko sa kanyang karamdaman. Noong mga panahon na yon, doon ko lang tunay na napagtanto na napakahirap talagang mabuhay kapag kapos sa pera. Hindi kasama sa mga pangunahing pangangailangan ng gamot
dahil may ibang mga bagay pang mas kailangang gastusan. Kapag nagkasakit, kailangan mong tiisin ang sakit at kumapit sa pag-asang makakayanan itong labanan ng katawan mo. Toning, mabuti na lang at sa kalagitnaan ng pagluluksa namin ay hindi ako pinabayaan ng kaibigan kong si Goyo. Siya ang pinagkunan ko ng lakas para magpatuloy. Simula nung unang araw ng lamay hanggang sa libing ng kapatid ko, nanatili siya sa aking tabi. Tasha, anong ginagawa mo? Di pa ba tayo uwi? Nagsiuwian na lahat oh. Tayong dalawa na lang natitira dito sa sementeryo. Samahan mo muna ako saglit, Goyo. Uukitan ko muna tong nicho ni Kuya para malaman ng mga tao na dito siya nakalagak. Ba't mo pa kailangan gawin yan? Malalagyan naman yan ng lapida. Yun na nga eh. Hindi na siya magkakaroon ng lapida. Kulang yung pambayad namin para makabili pa ng lapida kaya hindi na kami nagpagawa. Ganun ba? Gusto mo ako na lang gumawa niyan? Mas maganda sulat ko kaysa sa'yo eh. Nagawa mo pa talagang magbiro. Oh, ito na. Ano ilalagay ko? Basta ilagay mo lang dyan yung buo niyang pangalan tapos araw ng kapanganakan tsaka araw ng kamatayan. O ito, yan, nakasulat dyan sa papel. Kopyahin mo na lang yan. Sige. Okay. Sige. 18 lang pala yung kuya mo. Aga niyang nawala. Yun ngang nakakalungkot eh. Hindi man lang niya natupad yung mga pangarap niya sa buhay. Alam mo ba, siya yung nagbibigay ng baon sa amin araw-araw. Talaga? Tumigil siya sa pag-aaral para makapagtrabaho tsaka makatulong sa mga magulang namin. Kung sino pa yung nagpapakapagod, siya pa yung dinapuan ng sakit. Paano ngayon yan? Wala nang katuwang yung mga magulang mo? Eh di sa akin na mapupunta yung responsibilidad. Ako na yung panganay ngayon eh. Sinasabi mo bang titigil ka rin sa pag-aaral tulad ng kuya mo? Sa dami ng ginastos namin mula sa ospital hanggang sa libing. Walang-wala na kami ngayon, Goyo. Sa ngayon, mas problema ko kung paano kami mabubuhay kesa yung makapag-aral ako. Pero ilang buwan na lang magtatapos na tayo sa high school. Bakit may magbabago ba? Kapag nakapagtapos ba ako ng high school, masasagot ba nun yung mga problema namin ngayon? Hindi, pero kahit pa paano magkakaroon ka ng high school diploma. Di ba mas madali ka makakahanap ng trabaho pag ganun? Hindi ko na kailangan maghanap ng trabaho kasi may nahanap na ako. Oh, saan? Anong klaseng trabaho? Sasama ako sa tiyahin ko pagbalik niya sa Maynila. Nangangailangan pa ng isang kasambahay yung amo niya. Ipapasok daw niya ako sa kanila. Sa Maynila? Aalis ka? Mas maganda raw ang buhay dun eh. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad. Pero kakayanin mo ba yun? Malalayo ka sa pamilya mo? Wala naman ako magagawa, Goyo. Kailangan kong kayanin para sa pamilya ko. Hindi ka nga marunong magluto ng maayos eh. Paano ka mamamasukan yan? Natututuhan naman yung mga bagay na ganyan. Tsaka makakasama ko naman yung tiyahin ko dun eh. Dito ka na lang maghanap ng trabaho. Tutulungan kita. Ano namang trabaho ang mabibigay mo sa akin? Yung alok ng tiyahin ko, sigurado na yun. Tsaka mas maganda na rin yung mapalayo ako rito para mas mapabilis yung pagtanggap ko sa pagkawala ng kapatid ko. Kapag nandito ako, mas lalo ko lang siyang naaalala eh. Kailan naman yung alis mo? Sa Sabado na. Sa Sabado na? Sa makalawa na yun ah. Sasabay kasi ako sa tiyahin ko pabalik ng Maynila eh. Kung ganun, wag na tayo mag-aksaya ng oras. Mamayang dapit hapon. Doon tayo sa tambayan mo. Magkita tayo doon. Ha? Bakit naman?
Basta may handa akong sorpresa para sa'yo. Ano yan? Garapon? Hindi lang yan basta garapon, buksan mo kasi. Ano tong mga nandito? O teka, ito yung pulseras na binili natin sa perya nun, di ba? Oo, yan yung pinagsarahan ka ng pinto ng nanay mo kasi madaling araw na tayo nakauwi. Tapos ano to? Medyo kupas na to ah. Hindi ko mabasa. Ano, yan yung ticket nung unang beses nating nanood sa sine yan. Ah, oo nga. Nag-cutting classes pa tayo para lang makanood nito eh. Tapos, hindi rin naman natin naintindihan yung palabas kasi English. Naitabi mo pa pala lahat ng mga to? Oo naman. Alam mo namang mahilig ako mag-ipon ng mga bagay-bagay. Yung mga gamit na nagpapaalala sa akin ng masasayang araw ko, tinatago ko talaga. Oo bakit mo to ibinibigay sa akin? Gusto kong dalin mo yung mga bagay na yan pag-alis mo para kahit papano, kahit magkalayo na tayo, hindi mo ako makalimutan. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita makakalimutan, Goyo. Di mo talaga dapat ako kalimutan kasi hintayin kita, Tasha. Matagal ko nang tinatago to. Mahanap lang ako ng tamang tiyempo para masabi ko tong bagay na to sa'yo. Pero mukhang wala na akong oras kaya sasabihin ko na ngayon. Ano yun? Anong sasabihin mo? Tasha, gusto kita. Hindi ko lang masabi-sabi kasi natutorpe ako pero ngayong aalis ka na, gusto kong malaman mong totoo. Matagal na ako may gusto sa'yo. Goyo, alam mo naman yung sitwasyon namin, di ba? Aalis ako para magtrabaho. Para sa pamilya ko. Sa ngayon, wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Wala sa prioridad ko yung pag-ibig na yan. Ganun ba? Pasensya ka na, Goyo. Ayos lang. Di ko naman to sinabi sa'yo para pilitin ka o para baguhin yung desisyon mo Ayoko lang na pagsisihan ko to balang araw. Na hindi ako nagtapat sa'yo. Kahit papano kung sakaling makahanap ka ng pag-ibig sa Maynila, alam mo na nandito ako. Una nagkagusto sa'yo. Tony, magkahalong pananabik at takot ang naramdaman ko noong umalis ako sa amin para magtrabaho sa Maynila. Hindi ko alam kung anong klaseng mundo ang papasukin ko. Pero ang tanging nasa isip ko, kailangan kong kumita ng pera para may maipadala sa aking pamilya. Nakapasok ako bilang kasambahay kung saan din nagtatrabaho ang tiyahin ko. Malaki ang bahay ng mga amo ko. Mag-asawa lang sila na may 3 anak. Kinakailangan nila ng mag-aalaga sa mga bata habang sila ay nasa trabaho. At yun ang naging responsibilidad ko sa mga unang taon ko sa Maynila. Sa totoo lang, kahit sanay akong mag-alaga ng mga bata, nahirapan ako sa mga anak ng amo ko. Kaya naman pala hindi raw nagtatagal yung mga yaya na nakukuha nila noon. Sobrang likot nila. Iyakin, mahirap pakainin, ang daming gustong gawin at madalas ay nagkakasakitan pa sila. Pati tuloy ako ay nadadamay. Ilang beses na akong nahampas ng laruan, nasabunutan at nakurot ng mga bata. Malayo sila sa mga nakababata kong kapatid na madali namang pagsabihan. Tony,
Mahirapan man, nangako pa rin ako sa aking sarili na iaahon ko sa hirap ang pamilya ko. Handa akong magtiis at magsakripisyo para sa magandang kinabukasan na inaasam ko. Tony, sa mga sumunod na taon, nanatili ako sa mga amo ko at naging bahagi na rin ng kanilang pamilya. Nung umalis ang tiyahin ko, ay sa akin napunta ang ilang mga gawaing naiwan niya. At sa paglipas ng mga taon, tumaas na rin ang sweldo ko. Unti-unti, lumalaki ang naiipon ko. Nagawa ko na ring pag-aralin ang mga kapatid ko. At alam niyo ba, kung ang iba ay nalulungkot sa tuwing nababawasan ng pera, kabaligtaran ako. Sobrang saya ko talaga noon, Tony, sa tuwing nagpapadala ako ng pera sa pamilya ko. Kinikilig ako sa totoo lang kapag alam ko na naibibigay ko ang mga pangangailangan ni nanay. Pakiramdam ko, ako na ang pinaka-maaasahang anak at kapatid. Kaya lang, aaminin ko na may negatibo rin akong nararamdaman. Kasi kahit higit 1 dekada na akong nagtatrabaho, parang hindi pa rin sapat ang mga pinaghihirapan ko. Kailangan po bang mabinyagan muna yung bata bago mag-aral? Sa pagkakaalam ko, birth certificate lang naman ang kailangan para makapag-enroll siya. Pwede naman yun, pero hindi ba't mas maganda sana na mabinyagan na yung bata para wala nang problema? 5 taon na yung pamangkin mo pero hindi pa siya nabibinyagan. Kawawa naman yung bata. Bakit hindi si Ronron ang gumastos sa binyag ng sarili nilang anak? Walang-wala rin kasi sila ngayon. Malapit na ring manganak yung asawa niya, kaya yun yung pinag-iipunan nila ngayon. Yan, kasi hindi pa nga nabibinyagan yung panganay, magkakaanak na naman sila. Paano tayo niyan makakaahon kung ganyang puro gastos tayo, Nay? Anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo namang mahirap din yung sitwasyon nila. Lahat naman po tayo, mahirap ang sitwasyon. Pero ikaw, may maayos kang trabaho. Si Ronron, pa-extra-extra lang yan sa construction. Natigil pa kasi sunod-sunod yung pag-ulan. Tsaka isa pa, di ba wala ka pa namang asawa at anak na pinagkakagastusan? Lagi na lang po bang ganito? Sa akin na lang iaasa lahat. Dapat kayo lang ni tatay ang kargo ko eh. Pinag-aral ko na nga sila tapos hanggang ngayon may sarili na silang pamilya. Sa akin pa rin nakaasa. Ngayon lang naman to. Hayaan mo, pagsasabihan ko yung kapatid mo. Magkano po bang kailangan nyo? Kahit 5,000 lang sana. Gusto sana ng tatay mong maghanda para sa mga bisita eh. Sige po, titignan ko po kung makakapagpadala ako ngayong Biyernes. Pero hindi ko po masisiguro yung 5,000 ha. Salamat anak ha. Kahit ano lang ang may abot mo. Ang mahalaga naman mabinyagan na yung anak ni Ronron. Sige po. Kayo po ni tatay, kumusta na ba kayo? Maayos naman kami rito anak. Kahit papaano napagkakasya naman namin yung pinapadala mong pera sa amin. Umiinom po ba kayo ng maintenance nyo? Oo naman, walang mintis. Mabuti naman po kung ganun. Oo, sige na po. Kailangan ko nang tapusin tong niluluto ko. Darating na maya-maya yung mga amo ko. Sige anak. Antayin ko na lang yung padala mo ha. Mag-iingat ka dyan palagi. Sige po, kayo rin po. Kaya laging nauubos yung ipon ko eh. Wala na silang ginawa kundi puro gastos. Hingi dyan, hingi dito. Paano naman ako? Hindi ko man lang magastosan ang sarili ko. Buhay nga naman.
bumuo ka na rin kasi ng sarili mong pamilya para may rason ka na sa kanilang humindi. Ay hindi, dagdag problema lang yan. Iniisip ko na nga pamilya ko, magdadagdag pa ako ng bagong pasanin. Para naman kahit papano may katuwang ka sa mga pinagdadaanan mo. Katulad ngayon, o yan, masama na naman timpla mo. Masama talaga ang timpla ko ngayon. Tumawag na naman kahapon si nanay. Nangihingi ng pampabinyag sa pamangkin ko. Magkano naman yung hinihingi? 5,000! Aba, 5,000. Naku, malaki-laki rin yan ha. Alam mo naman sa probinsya, kapag may okasyon gusto laging may handa. Paano? Sasagutin mo ba? Wala naman ako magagawa eh. Naka-oo na ako. Problema ko ngayon, saan ako kukuha ng 5,000? Hala, bakit ka umuo kung wala ka naman palang 5,000? Basta kasi tuwing si nanay yung humihingi, hindi ko mahindian eh. Siyempre kahit papano gusto ko rin namang maranasan nila yung mga hindi namin naranasan noon. Kaya ayun, paghihirapan ko talagang maibigay yung gusto nila. Ibang klase ka rin no? Madali ka lang palang mauto. Bilang nandito na rin tayo sa usapang to, baka naman may extra ka dyan. Pahiram na ako, sige na. Yan tayo Teka, magkano ba kailangan mo? Kahit 2,000 lang, babayaran ko sa sahod. Ay, nako. Sige. Sige, walang problema. Talaga? Bait mo talaga, Elmer. Kahit kailan talaga maaasahan kita eh. Teka, relax lang. Huwag kang masyadong masanay. Hindi rin naman ako mayaman. Pangako, babawi ako sa'yo sa susunod. Nako, wag na. Kahit wag ka nang bumawi. Alam mo naman kung ano yung gusto ko Ay, nako. Hanggang ngayon pa rin ba umaasa kang sasagutin pa kita, Elmer? Sabi ko naman sa'yo, wala akong planong mag-boyfriend. Hindi ko pa yan kailangan sa ngayon. Ikaw talaga, ang hirap mo talagang ligawan. Basta, bahalang araw, mapapasagot din kita. Hindi na darating yung araw na yan, sinasabi ko sa'yo. Oy, habang may buhay, may pag-asa. Tony, hindi na lingid sa aking kaalaman na may gusto sa akin si Elmer. Driver siya ng mga amo ko at halos 5 taon na rin kami magkatrabaho. Sinubukan niya akong ligawan noon pero agad ko siyang tinanggihan dahil kahit tumanda na ako, wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Sa kabila nito, tinanggap naman ng maayos ni Elmer ang naging desisyon ko. Naintindihan niya ako dahil katulad ko, siya rin ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Kaya naman nanatili ang pagkakaibigan namin sa mga sumunod pang taon. Ang totoo niyan, si Elmer ang kaisa-isang tao na itinuring kong kaibigan sa Maynila. Sa kanya lang ako nagtitiwala. Lalo na sa mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa lang ako sa buhay. Sa lahat ng taong nakasalamuha ko sa Maynila, si Elmer ang isa sa mga hindi ko malilimutan. Hindi man kami pareho ng pagtingin para sa isa't isa, naging mahalaga siyang kaibigan para sa akin. At ang pagkakaibigan naming yon ay mas tumatag hanggang sa lumipas ang higit 1 dekada. Elmer! Ang sipag mo rin ano? Day off mo na nga, mas pinili mo pang pumasok. May sahod ba to? Wala, day off ko nga, di ba? Tsaka, pumunta talaga ako rito dahil espesyal tong araw na to Espesyal? Paano naging espesyal? Hoy, seryoso ka? Birthday mo ngayon, di ba? Ha? Namali ba ako ng araw? Hindi, tama. 16 ngayon Birthday mo nga, Tasha. Oo nga ano. Birthday ko pala ngayon. Ay, nawala na sa isip ko. Grabe ka naman. Birthday mo na nga, nakakalimutan mo pa. Hindi naman sa nakalimutan, busy lang talaga. Nako, busy? O hindi ka lang sanay mag-celebrate ng birthday mo? Pareho siguro. Pangkaraniwang araw lang naman para sa akin tong araw na to Kailan mo ba ako nakitang mag-celebrate ng birthday ko? Yun nga, alam ko. Kaya nga ako nagpunta dito ngayon kahit wala akong pasok. Ang totoo niyan,
Rason ko na lang kay sir na lilinisan ko yung kotse niya eh. Nandito ako kasi eto Tasha, regalo ko sa'yo. Hala! Ay, nag-abala ka pa talaga para sa akin. Salamat ha. Uy, first time ko lang makatanggap ng regalo sa birthday ko. Sige na, buksan mo na. Sige. Ay, wow! Ang ganda naman itong blouse na to. Ikaw marunong kang pumili. Mura lang yan. Nabili ko lang yan sa Tiangge, kaya huwag kang masyadong mamangha. Kahit na. Ang mahalaga, may natanggap ako sa birthday ko. Salamat Elmer ha. Walang anuman. Nararapat lang din naman na maging masaya ka ngayong kaarawan mo. Salamat talaga. Ay, alam mo, bigla ko lang naisip. Tuwing kaarawan lang ba natin tayo may karapatang sumaya? Hindi ba pwede araw-araw, no? Uy, pwede namang araw-arawin nating maging masaya. Hindi naman yun ipinagbabawal, pero ang tanong, kaya ba nating maging masaya araw-araw? Lalo na't, ito, ganito pa rin tayo. Kahit ilang taon nang nagsusumikap, wala pa rin ipinagbago. Naghihirap pa rin. May nagbago naman kahit papano. Napagtapos ko sa pag-aaral yung 2 kapatid ko. Naipaayos ko yung bahay namin. Hindi na kami katulad ng dati na nagtitiis sa mga sinabawang delata para sa ulam. Pero tama ka rin. Hanggang ngayon malayo pa tayo sa inaasam nating buhay. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, habang nagpapakahirap ka dyan sa pag-abot ng pangarap mo para sa pamilya mo, subukan mo namang magsaya. Iisa lang ang buhay natin, hindi na natin maibabalik yung mga oras na nawala. Ilang taon ka na ba ngayon? 40 ka na, tama? Hindi. 41 na ako. Ay nako, tanda mo na pala eh. Makapagsalita matanda ka na rin naman Oo, pero may asawa at anak na ako. Ikaw ba? Kailan mo planong bumuo ng sarili mong pamilya? Ay, ikaw talaga. Huwag mong sabihin hanggang ngayon. Wala pa rin yan sa plano mo. Hindi ko alam. Lagi kong sinasabi na saka na yan, hindi ko pa kailangan yan. Pero ngayon, parang naubos na yung pagkakataon ko. Alam mo, Tasha, hindi pa naman huli ang lahat eh. Katulad nga ng palagi kong sinasabi. Habang may buhay, may pag-asa. Sa edad kong to, ni hindi nga sigurado kung may pag-asa pa ba akong mabuntis eh. Sinong lalaki naman ang magkakagusto sa babaeng hirap ng magkaanak? Yung lalaking mahal ka. At saan ko naman nahanapin yung lalaking yan, Aber? Malay ko sa'yo. Sa dami ba naman ng lalaking binasted mo baka naman may isa dyan na nananatili pa rin sa isip mo. Grabe ka naman sa marami akong binasted. Akala mo naman napakahabulin kong tao. Pero, alam mo, oo, tama ka. May isang lalaking ang nanatili sa isip ko. Sino? Ha? Kilala ko ba yan? Hindi. Hindi mo siya kilala. Kaibigan ko yon nung bata pa lang ako. Matagal na nung huli kami nagkita. Wala na rin akong balita sa kanya eh. Baka may pamilya na rin yun ngayon. Talaga? Kahit sa social media, wala kang balita? Social media, hindi naman ako gumagamit niyan. Tignan mo nga tong cellphone ko, di keypad pa rin. Teka lang muna. Bakit naman yung lalaking yun yung nanatili sa isip mo? Basta, naalala ko. Masaya ako noon tuwing kasama ko siya. Noong mga panahong magkasama kami, ang dami kong pangarap noon. Mahirap ang buhay pero dahil sa kanya, gumagaan ang lahat. Pero bakit hindi mo siya sinagot kung ganyan naman palang nararamdaman mo para sa kanya? Paluwas na ako dito sa Maynila noon eh. Tsaka, alam mo na yung sagot. Kasi sinagot ko na rin yan sa'yo dati. Na hindi mo prioridad ang pag-ibig. Ganun na nga. Hindi ka naman ba nagsisisi sa mga naging desisyon mo noon? Hindi. Wala akong pagsisisi. Kasi alam ko namang tama yung mga ginawa ko eh. Para yun sa pamilya ko. At ngayong nagampanan mo na yung responsibilidad mo sa pamilya mo, ano nang mangyayari ngayon? Yun ang hindi ko alam. Yun ang wala sa plano. Siguro, Tasha, oras na rin para harapin mo yung mga bagay na wala sa plano.
yung plano mo para sa sarili mo. Pero, paano kung huli na ang lahat, Elmer? Wala na. Tatanda kang dalaga. Ginusto mo yan eh. Siraulo ka talaga. Ay, sige na nga, magtrabaho ka na dyan. Marami pa akong wawalisin dito. Tony, tama ang mga sinabi ni Elmer na oras na rin siguro para sarili ko naman ang bigyan ko ng panahon. Ilang dekada rin akong nagpakapagod at sa tingin ko sapat na yon. Sa loob ng napakaraming taon, halos nakalimutan ko na kung paano mangarap para sa sarili ko. Bawat desisyon ko ay palaging umiikot sa kapakanan ng iba. Kung paano ko matutulungan ang mga kapatid ko, kung paano maipapadala ang kailangan nila, at kung paano masisiguro na hindi sila magugutom. Doon na ako napaisip na baka ayos na ang aking mga naibigay sa kanila. Kung nagawa kong maging sandala ng pamilya ko sa loob ng maraming taon, baka panahon na para ako naman ang maghanap ng kaligayahan na matagal ko nang ipinagpaliban. Tony, hindi ko alam kung ano pa ang naghihintay sa akin. Hindi ko rin alam kung huli na ba ang lahat para magsimula ulit. Pero ang sigurado ako ay ayokong dumating ang panahon na pagsisihan kung hindi ko man lang sinubukang mabuhay para sa sarili ko. Marahil hindi pa nga huli ang lahat. Marahil may natitira pa akong oras para buuin ang mga pangarap na matagal kong ibinaon sa limot. Unti-unti kong sinimulang ibigay sa sarili ko ang mga bagay na noon ay tinitipid ko para maipadala sa pamilya ko. Bumili ako ng bagong cellphone, nagkaroon ako ng ilang bagong damit. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko na may karapatan din pala ako na maging masaya. Ngunit tila hindi pa rin tapos ang pagsubok sa buhay ko. Nung taon ding yun, natanggap ko ang balitang na ospital si nanay. Dahil na rin sa katandaan ay naging bedridden siya. Yun na ang dahilan kung bakit naisipan kong magpaalam na sa mga amo ko at umuwi na lang sa probinsya para maalagaan ko ang aking nanay. O teka, akala ko ba napinturahan na itong bahay? Hindi ba't nung nakaraang taon humingi kayo ng pampintura? Nagtanong pa nga kayo sa akin kung ano magandang kulay eh. Ay, tungkol dyan, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Ano kasi, hindi natuloy yung pagpapapintura ng bahay eh. Bakit? Yun, hiniram ko muna kasi yung pambili dapat ng pintura. Nagka-pneumonia yung bunso ko, kaya yun, tinakbo muna namin sa ospital. Teka, humiram din kayo sa akin ng pera para dyan ah. Oo, tama, naalala ko. Ikaw mismo yung tumawag sa akin noon, di ba? Oo, hindi. Yung ano yun, yung pandagdag sa pambili ng gamot. Di bale, papipinturahan natin agad tong bahay kapag sumahod na ako sa katapusan, ha? Halika na, pumasok tayo sa loob, ate. Oh, ano to? Kalat naman dito sa loob. Bakit naman ganito ang bahay, Ronron? Huwag mo nang pansinin yung mga yan. Ako na magliligpit mamaya. Gusto mo bang makita si nanay? Nasaan ba siya? Nandito siya sa kwarto. Halika. Nay! Nay, nandito po si Ate Tasha. Nay? Anak, salamat naman sa Diyos at nakauwi ka na ng maayos. Kumusta na po? Ano pong nararamdaman ninyo? Eto, hindi na makabangon. Hindi na rin makapaglakad. Wala na akong silbi, anak.
Pasakit na lang ako dito sa bahay. Nay, wag ho kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kayo pasakit. Sandali, kumain na po ba kayo? Oo, tapos na siyang kumain. Pinakain ko na siya kanina. Ikaw, kumain ka na ba, anak? Mamaya na po ako kakain. May kailangan pa po ba kayo? Teka, bakit naman ganito ang higaan niyo, Nay? Bakit sobrang nipis ng kutsyon? Nagpabili po ako ng bago nitong nakaraang buwan lang Oo ate, meron kaming biniling bago. Nasa kabilang kwarto, gamit namin ng asawa ko. Bakit kayo ang gumagamit? Kaya nga ako nagpabili ng bago kasi reklamo ni nanay na masakit na ang likod niya dito sa kutsyon na gamit nila. Ron, pambihira naman. Si nanay naman ang nagbigay sa amin nun eh. Sabi niya, kami na raw ang gumamit. Para kina nanay dapat yon. Wala ba kayong pambili ng sarili niyong kutsyon? Teka, sandali lang naman ate. Kung makapagsalita ka, kala mo wala akong binubuhay na mga anak Di naman namin kasalanan kung si nanay mismo yung nagpresenta na ipagamit sa amin yung pinabili mong kutsyon. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Tasha, ako mismo ang nagsabi sa kanila na sila na ang gumamit nun. Pero Nay, para sa inyo dapat yun eh. Lalo na ngayon. Hindi na kayo makabangon. Mas kailangan nyo ngayon na maayos ang hihigaan ninyo. Hindi mo man lang ba naisip yun, Ron? Di ibabalik ko kung gusto mo. Parang kutsyon lang eh. Hindi naman kasi para sa inyo yon. Oo na. Sorry Kadarating mo lang, kala mo kung sino ka na makapagsalita dyan. Di mo naman alam kung anong pagod ang dinaranas namin dito para lang alagaan si nanay at tatay. Bakit kayo lang ba naghihirap? Anong akala mo sa akin? Nagpapasarap sa Maynila? Ikaw lang ba ang pagod, Ron? Ako, ilang dekada na akong pagod para lang maibigay ko yung mga pangangailangan nyo. Ano to? Bilangan na ng mga nagawa? Sige, isumpat mo lahat ng mga naitulong mo kung yan ang magpapagaan ng pakiramdam mo. Hindi ako nanunumbat. Ang akin lang, sana naman makita ko rin na may napuntahan yung ilang dekada kong pagpapakapagod. Hindi yung uuwi ako dito sa probinsya, tapos makikita ko, wala rin naman pala nagbago. Nasaan na yung mga pinaayos ko? Bakit ganito pa rin ang itsura ng bahay hanggang ngayon? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ng mga perang hiniram ko sa'yo. Kung gusto mo, ibalik ko rin pati yung mga tinulong mo na labag naman pala sa loob mo. Nakapunta ka lang sa Maynila. Kala mo kung sino ka na umasta. Ganyan! Diyan kayo magaling. Ako na nga yung tumutulong. Ako pa masama ngayon. Tumigil na nga kayo dyan. Hindi, Nay. Grabe na to eh. Sige, gusto mo ng sumbatan? Pagbibigyan kita. Ni isa ba sa inyo? Nasubukan man lang tawagan ako para lang kumustahin ang lagay ko sa Maynila. Ni isa ba sa inyo? Nakaalala man lang na batiin ako tuwing Pasko, Bagong Taon, tuwing kaarawan ko? Hindi! Wala ni isa sa inyong nakaalala. Kasi saka lang kayo nakakaalala kapag may kailangan kayo. Ako naman itong ulirang kapatid, ulirang anak, lang nang oo. Kapag may kailangan kayo, sige, ibibigay ko. Pero bakit nga ba ako magrereklamo? Ginusto ko to eh. Kasi gusto kong makatulong. Tapos ngayon, ako yung masama. Gusto ko lang naman makakita ng pagbabago. Mali ba yun, ha? Anak, malaki ang pasasalamat namin sa lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Hindi ka naman namin nakalimutan eh. Araw-araw ako nagdarasal na palagi kang nasa mabuting kalagayan. Tuwing may bagyo, tuwing may napapabalitang sunog, ikaw lagi ang pumapasok sa isip ko. Kaya pagpasensyahan mo na kami kung minsan nakakaligtaan namin na kumustahin ka. Tony, sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ni Ron, pinili na lang naming ayusin ang gusot. Ako na ang naging mas bukas ang isip. Kasi matanda na ako.
Wala na akong panahon na makipag-away pa. Kaya nga ako umuwi sa amin ay para mamuhay na ng tahimik. At para mangyari yun, kinausap ko ng masinsina ng kapatid kong si Ronron. At salamat na lang sa Diyos at nakonsensya siya. Humingi siya ng tawad sa akin at unti-unting tinupad ang mga pangako niyang pagbabago. Tony, sa mga unang araw ko sa probinsya, parang nanumbalik lahat ng alaala ko mula sa nakaraan. Bawat sulok ng bahay may kwentong nakaukit. Pero mas madalas, sa labas ako napapatingin. Doon sa daan papunta sa puno ng mangga, kung saan lagi akong tumatambay noon, kasama ang kababata at kaibigan kong si Goyo. Isang araw, hindi ko napigilan ang sarili ko at binalikan ko ang naturang puno ng mangga. Hindi nawala sa isip ko si Goyo habang naglalakad-lakad. Akala ko umalis na siya sa lugar namin. Pero laking tuwa ko nung nalaman ko ang bagong tirahan ni Goyo. Tapat ng sari-sari store. Ito na ata yun. Ito kaya yung bahay nila Goyo? Ay, wala man lang taong mapagtanungan dito. Tao po. Goyo. Tao po. Ay, mukhang wala yatang tao. Sa susunod na lang siguro. Ano yun? Goyo, Tasha? Kailan ka pa umuwi? mag-iisang linggo na rin. Mabuti naman na isipan mo na magbakasyon sa wakas. Halika, pumasok ka! Ay, salamat. Hindi ako nagbakasyon. Mananatili na talaga ako rito para mabantayan ko si nanay. Totoo ba? Ay, mas maganda yan para may kasama nanay mo. Maupo ka muna. Salamat. May gusto ka bang kainin? Gusto mo ng tinapay? Hindi. Huwag ka na mag-abala. Salamat na lang. Tubig, juice. Ayos lang ako. Nagpunta lang talaga ako rito para kumustahin ka. Maupo ka na dyan. Ay, pasensya na. Hindi ko inaasahan tong araw na to eh. Ang tagal kong pinaghandaan yung araw na to. Yung pagkikita natin ulit. Kaso, binigla mo ako eh. Nung nakaraan pa talaga dapat kita gustong makita. Pinuntahan kita sa dati niyong bahay kaso wala ka na pala dun. Oo, matagal na. Simula nung nag-abroad yung kapatid ko. Tapos tumira na sa Maynila yung isa. Lumipat na kami ni nanay. Masyado malaking bahay na binabayaran namin para sa amin dalawa eh. Ay, balita ko. Wala ka pa raw asawa. Ano nangyari? Wala nagtagal eh. Ilang girlfriend na yung dumaan sa akin pero may nahanap-hanap talaga akong iba eh. Ano naman yun? Gusto ko yung katulad mo. Mabait, matapang, puno ng ambisyon. Sabi ko nga kung wala akong makilalang katulad mo, tatanggapin ko na lang na tatanda na akong binata. Bakit? Bakit kailangang katulad ko yung hinahanap mo? Ikaw yung first love ko eh. Alam mo naman yun, di ba? First love never dies, di ba? Yun nga sinasabi nila eh. Hayaan mo na nga, ikaw ba? May asawa ka na? Ako, wala rin. Parang wala yatang itinakda para sa akin. Siguro, ipinanganak lang talaga ako para alagaan yung pamilya ko. Ay naku, hindi yan. Hindi mo lang yan napapansin. Baka nga yung tao nakatakda para sa'yo, kala mo nasa malayo pa pero nasa malapit na pala. Baka nga kaharap mo na eh.
Ikaw talaga kahit kailan. Wala ka pa rin ipinagbago. Wala talaga nagbago sa akin. Kung ano ko noon, yung nararamdaman ko, yung mga gusto ko, pangarap, yun pa rin hanggang ngayon. Kakatuwa nga kasi may ganitong klaseng pag-ibig pala. Yung kahit ilang dekada na yung lumipas, wala pa rin nagbago. Alam mo, nung nakita kita kanina nanumbalik yung saya sa puso ko Yung saya na ikaw lang yung nakapagbibigay. Masaya rin ako, Goyo, na nagkita na ulit tayo. Sa pagkakataong to ba, kung itatanong ko ulit yung tinanong ko sa'yo noon, ganun pa rin ba yung magiging sagot mo? Bakit hindi mo subukang itanong ulit? Talaga? Sige, tatanungin kita talaga ulit. Kung manliligaw ba ako ulit sa'yo, may pag-asa na ba ako? Goyo, ang totoo niyan, natatakot ako. Hindi ko alam kung paano magmahal. Pero, sige, subukan natin. Tony, palagi kong sinasabi sa mga tao na hindi pa ako handa tuwing tinatanong nila ako tungkol sa pag-ibig. Pero sa pagkakataong yun, tinanggap ko ang pag-ibig na matagal nang ibinibigay sa akin ni Goyo. Ilang dekada ang dumaan nang wala akong ginawa para sa sarili ko. Kaya sa pagkakataong yun, pinagbigyan ko ang aking puso. Naging magkasintahan kami ni Goyo at makalipas lang ang higit 1 taon ay nagdesisyon kami na magpakasal. Sa totoo lang, kahit nasa higit 40 anyos na kami, tila bumata kami ng 20 taon mula nang kami magsama. Unang beses akong kinilig ng todo-todo dahil napakasarap magmahal ng asawa ko. Hindi ko inakala na ang pag-ibig na tinalikuran ko noon ang siyang magdadala pa rin ng kaligayahan sa akin ngayon. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Suma sa puso, Tasha. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso.